Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa masukal na bahagi ng Fort Magsaysay sa Palayan, Nueva Ecija. Nagpalitan ng putok ang mga pwersa ng Philippine at US Army para sa salaknib exercise. Mga utol, no? Indikasyon yan na nagre-ready talaga tayo. At talagang pati si President Bongbong Marcos ay nagsabi na sa Armed Forces of the Philippines na maghanda sa external threat. So alam na rin, kumbaga, naghahanda talaga tayo sa mga posibleng gagawin nitong China, mga utol. Kaya nga, eto isa sa pinakamaganda nating tugon sa ginagawang yan ng China. Ayan, no? Mula to sa Naval News, yung pinakita kanina. Philippines to restore Subic Bay Airfield for South China Sea operations. Diyan pa lang, alam nyo na talaga na yung threat andyan na sa baybayin natin, mga utol. Nakaumang sila eh. Dumadami sila eh. Yung China hindi naman natin maitaboy. So ang pinaka-tendency natin, patibayin ang ating depensa. So papuntahin ang ating mga kaalyado. Especially itong United States of America. Kaya bubuhayin to, mga utol. At palagay ko'y tama to. Pero marami na naman Pinoy ang, di ba? Maraming Pinoy dyan ang kokontra na naman dito. Baka sabihin na naman, pinapapasok natin ng Amerika. Anong gagawin natin? Nandyan na yung China, oh. Kumbaga, nakaumang na sa atin. Anytime pwede na tayo lusubin. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil ayaw magpaawat ng China at ngayon na naman mga utol dumagsa na naman ang kanilang Chinese Maritime Militia at mga warship dyan sa West Philippine Sea ay eto na ang tugon ng Pilipinas at ng United States, mga utol. Matutuwa kayo dito dahil ang Pilipinas ay bubuhayin na muli ang naval at ang airfield sa Subic, Zambales. Okay, mga utol, ito ang ating aalamin mula to kay Mel's Castle at yung iba pang report tungkol dito para mapatunayan na legit ang ating featured video. Nagpapanik na ang China. Nuclear missile na kayang tumama sa China. World War II base bubuhayin. Game na, mga utol, alamin na natin. Iyak ang China sa balitang ito. Titigas ng mukha ng Chinese na yan ha. Inanunsyo tuloy ng Naval News USA na bubuhayin muli ang World War II Subic Bay Naval and Air Station sa Zambales. Dahil kasi yan sa dumaraming Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Sawa na ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy na palayasin mga Chinese. Palayasin man kasi babalik rin agad. Paulit-ulit na lang, di ba? Bubuhayin muli ang Subic Bay para kung may gawing kakaiba ang China sa West Philippine Sea, papaulanan agad yan. Bilang yan nga ang nirereklamo ng Chinese Foreign Ministry. Matagumpay rin kasing napasabog ang intercontinental ballistic missile ng US Air Force. Kaya nitong targetin ang China kahit i-launch pa to mula sa USA. Mariin niyang tinutulan ng China ang missile testing. Teka lang, bago tayo dumako dyan sa missile testing, mga utol, nakakabahala naman talaga. Kasi parang pinapalibutan na nila tayo. Dumadami, patuloy dumadami yung kanilang barkong pandigma na nandyan sa West Philippine Sea. Etong China, mga utol. So talagang alarming yan. Kaya nga bubuhayin yung naval and airfield dyan sa Subic, Zambales. Lalagyan na ng mga nakareding mga tropa. Para kung sakali nga may operasyon na mangyayari sa South China Sea ay napakadali lamang. So pakinggan na muna natin itong sasabihin itong Foreign Affairs ng China. 为拥有最大、最先进的陆虎国家，美方应切实履行特殊优先责任，进一步大幅实质地削减核武库，而不是向其他国家转嫁责任，甚至威胁要部署更多的核武器。 Hindi lang Takot din sila, mga utol, no? Na atakihin sila ng US. Actually, yan talaga lang ang pumipigil sa China kung bakit hindi nila tuluyang binabraso o pinepersa itong Taiwan at ang Pilipinas. Yan yung pumipigil sa kanila. Etong kung anong gagawin ng United States of America at alam nila sa kahit anong pagkakataon at kahit anong paraan ay nasa advantage ang United States of America laban sa kanila. Chinese Maritime Militia ang binabantayan. Dumodoble rin kasi ang bilang ng Chinese warships sa buong West Philippine Sea. Oo, nakakaalarma ito.
Kaya nga patuloy na gumagawa ng aksyon ang administrasyon para pigilan ang tangkang pananakop ng China. Their presence by itself is already escalatory. Tama. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Buong Totoo naman talaga eh. Wala naman talaga silang karapatan dyan eh. Kaya lang talagang hindi lang tayo nag-i-engage sa gera. Hindi lang tayo nakikipag-toe-to-toe. Kumbaga, hindi tayo nakikipag-stand off. Diba? Ang mandato nga sa kanila, sa ating Philippine Navy at Coast Guard ay maximum tolerance. Kung ano man ang gawin. Pero sa totoo lamang, may karapatan tayong itaboy ang China. At ngayon nga ay dumagsa pa sila lalo. O dumami pa sila dyan sa ating teritoryo mga utol. Pero puntahan muna natin itong exercise na ginagawa ng US at saka Pilipinas mga utol. Ito muna yan. Panoorin na natin to. Ayan, sa Palayan, Nueva Ecija ang ginawa. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa masukal na bahagi ng Fort Magsaysay sa Palayan, Nueva Ecija. Nagpalitan ng putok ang mga pwersa ng Philippine US Army para sa salaknib exercise. Mga utol, no? Indikasyon yan na nagre-ready talaga tayo. At talagang pati si President Bongbong Marcos ay nagsabi na sa Armed Forces of the Philippines na maghanda sa external threat. So alam na rin, kumbaga, naghahanda talaga tayo sa mga posibleng gagawin nitong China, mga utol. Kaya nga, eto isa sa pinakamaganda nating tugon sa ginagawang yan ng China. Ayan, no? Mula to sa Naval News, yung pinakita kanina. Philippines to restore Subic Bay Airfield for South China Sea operations. Diyan pa lang, alam nyo na talaga na yung threat andyan na sa baybayin natin mga utol. Nakaumang sila eh. Dumadami sila eh. Yung China hindi naman natin maitaboy. So ang pinaka-tendency natin, patibayin ang ating depensa. So papuntahin ang ating mga kaalyado. Especially itong United States of America. Kaya bubuhayin to mga utol. At palagay ko'y tama to. Pero marami na naman Pinoy ang, di ba? Maraming Pinoy dyan ang kokontra na naman dito. Baka sabihin na naman, pinapapasok natin ng Amerika. Anong gagawin natin? Nandyan na yung China, oh. Kumbaga, nakaumang na sa atin. Anytime pwede na tayo lusubin. At ang tanging ang rason, isa sa mga rason kung bakit hindi nila ginagawa yun at natatakot sila, dahil alam nila na suportado tayo ng United States of America, ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Okay? Basahin na natin to. The Philippines is looking to create a new base on the site of former American Naval Station at Subic Bay to increase its aerial surveillance and power projection capabilities in the South China Sea. Doon pa lang no? Para palakasin ang power projection sa South China Sea. Pati yung aerial surveillance natin kasi kinukulang nga tayo ng pag-survey. Kaya nagugulat na lang tayo, hindi natin ma-monitor yung ating mga katubigan napapalibutan na ng China at kung ano-ano kanilang mga nagagawa, mga utol, di ba yung Sandy Cay, parang lalagyan na nila ng panibagong artificial island, yung Skoda Shoal. Di ba? Kung ano-ano na. Parang may mga nakita sila na nagtatambak na, tinatambakan na dahan-dahan. So hindi natin na monitor na maayos. This way, kapag mas maraming magsa-surveillance sa ere, sa ating mga tubigan, makikita talaga natin agad kung anong ginagawa nitong China. Okay? A new forward operating base that can support reconnaissance and attack aircraft will be established at Subic Bay International Airport according to the Philippine Air Force bidding documents and development plans. Pero so, napakaganda nito. At malamang, marami na namang mga Pinoy, kapwa natin Pinoy, ang kukontra dito. Okay, so anong masasabi nyo dyan mga utol? Kung ano-ano yung mga report. AFP reports increase in number of Chinese vessel in West Philippine Sea. Diba talagang dumadami ng dumadami? The Philippine Navy monitored an increase in Chinese vessels in the West Philippine Sea over the past week. O, diba? Talagang pwede na silang magtangkang Malay natin, yung boom fleet na ng bigla na lang, isang araw boom fleet na ng pwersa na ng China Navy nandyan sa harapan natin, handang umatake. Mabuti na rin na nahanda na tayo, nandito na yung ating kaalyado kaysa humingi pa tayo ng
malayo pa yung reinforcement natin kasi kayang-kaya tayo ng China. Kayang-kaya tayo ng China. Pero kung nandiyan ang United States, di ba? Think twice tong mga to. Anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na, tuloy na muna natin. ASEAN ang nakatutok sa West Philippine Sea. To be within our exclusive economic zone. Buong ASEAN ang nakatutok sa West Philippine Sea. Tama Kung lamang. aakalain ng Pilipinong Pilipinas lang ang maapektuhan dito, nagkakamali kayo. Pag napasakamay kasi ng China ang buong South China Sea, di lang Pilipinas ang luluhod sa China, kundi ang buong Association of Southeast Asian Nations. Yes, lahat ng bansa na yang magiging utos-utosan na ng China. We have increased patrols. We are involving our partners and allies. We are not the only one concerned. Even other countries are concerned about that. This is not only a problem of the Philippines, it's a problem of ASEAN and the international community. Una ng Totoo naman yan eh. Problema talaga yan dahil ngayon pa lang, hindi pa ganun ka superpower. Malakas na pero hindi pa sila yung pinakamalakas sa buong mundo. Ang China, pag makokontrol nila South China Sea, malaking posibilidad na maging sila yung number 1 na pinakamalakas sa buong mundo. Makokontrol nila yung trade route, unang-una na yon. Makukuha nila yung mga mina ng langis dyan na nakadeposito sa South China Sea. Lalakas at lalakas sila, yung bansa na yan. And who knows what comes next? Anong isusunod nila? Sasakupin ng Asia. Doon sila magsisimula. Pwedeng ganun, mga utol. Pwede nilang gawin yun. Ngayong pangalan, di ba? Nananakop na naagaw na sila ng mga teritoryo. At talaga mayroon silang, yung history talaga nila. Saka mga kahit bahay nila mismo na bansa, may mga borders sila. Lahat sila ang China, lahat may dispute sa mga yon. Talaga mga agaw talaga sila ng teritoryo, mga utol. So what more kung sila na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Pero yung mga bagay na yan ang hindi mapapayagan ng United States of America. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi tayo unang aatake sa China. Tayo lang ang dedepensa. Kung maunamang umatake ang mga Chinese, US nang bahalang gumanti para sa atin. Pero syempre aatake rin tayo pag nangyari yan. At pagsisisihan raw ng China pag nagkataon. Patuloy ngang nakamonitor ang militar sa lahat ng Chinese warship na naglalabas-masok sa ating EEZ. That we would not want to use on the military actions, and these things are what we are now, the government's doing is more of the diplomatic track. We observe, we monitor the conduct of their exercise. We check on the details of their capabilities. That's as far as I will go. But rest assured that they showed us, they validated some of our points of what we know about them already. Kung sasabihin na naman ng mga Pilipinong walang ginagawa ang Philippine Navy, nagkakamali kayo. Hindi lang lahat isinasa publiko para sikreto. Handa raw ang Pilipinas kung magkagulo. At may nakalatag na hakbang kung magkakatotoo man ito. The actions that we are doing in the West Philippine Sea is to enforce our sovereignty and sovereign rights. We have to understand these are our seas, these are our rights, this is our future. Ito ay ating karagatan, ipaglalaban ng inyong sa datahang lakas ang ating karapatan para sa inyong kinabukasan. Tama mga utol. So sa mga Pinoy dyan na nag-iisip na walang ginagawa ang ating gobyerno hinggil sa issue na to mga utol, sa totoo lamang hindi lamang nila dinidetalye yung kanilang mga plano. Kasi alam naman natin may mga espiya o nagli-leak yung mga information, so hindi nila talagang closed door ang kanilang mga plano. Pero nauna nang sinabi ng ating Pangulo na hindi naman talaga tayo papayag na maagawan ng teritoryo ng China. So they see to it na meron silang ginagawang hakbang. Pero hindi po nila dinidiscuss sa public. So alam ko rin na ready naman tayo kung ano man. Pero hindi po tayo, wala po sa plano natin na tayo yung gumera. Tayo po ay handang dumepensa. Yun po yung pinaghahandaan ng ating gobyerno. Yung pagdepensa kung sakali man na magkaroon ng armed attack na mula sa China. Okay mga utol, hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Malbs Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Huwag niyo kakalimutang paki-like and share, paki-subscribe na rin. Maraming salamat po. Kayo po may mag-iingat. Keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.